Okay, so ito yung trade ko last time sa BTC. I-explain ko sa inyo paano ka magbasa ng candlesticks. Okay, every candlesticks has a story. Hindi yan random na taas-baba lang na nakikita nyo sa chart, okay? Each wick or yung tail, yung body size ng candle shows battle between buyers and sellers. Importante na matutunan nyo ang candlesticks lalo na sa mga nag-i-scalping na katulad ko. Okay, so itong nasa right side is trading view. Diyan ako nag-a-analyze ng market. Then dito sa left side is MT5. Diyan ako nag-e-entry. Nasa 5 minutes time frame ako kapag nag-i-scalping. Ito yung level ko for entry. Ibig sabihin, kapag ang price or yung candle is na-touch niya yung box na yan, then mag-e-enter ako. Ang stop loss ko is dito sa taas. Kaya lang kung mapapansin nyo, biglang bumaba yung candle. Hindi niya na-touch yung level ko, so hindi ako nag-enter dyan. Strict ako sa rule ko, gusto ko dito mismo mag-enter. Pero hindi nangyari yon, so okay lang, hindi ko na siya hinabol. Then, next level ko is dito, full-bodied candlestick. Na-close niya itong low, nag-enter ako dyan. Stop loss ko is dito sa taas. RR ko is 1:1 lang, then ang ni-risk ko is $200. So, nag-try ang umakyat ulit, pero binigyan ako ng rejection bar. So, extra confirmation yan sa akin na bababa pa. Then, next candle is red, walang tail. So, mas confident ako na bababa pa siya. Ibig sabihin, yung price, pinupush pa siya pababa ng seller. Pero yung next two candles is naging green. So, medyo alert na ako dyan. Kapag yung green candle na yan, lumagpas siya sa level ko at walang tail sa taas, then mag-out na ako. Pero, nireject siya sa level ko, so hindi ako nag-out. Malaki yung rejection bar, walang tail sa baba. Mas lalo kong nag-decide na hindi ako mag-out agad. Ibig sabihin, pinupush pa siya ng seller. Then, nag-move na ako ng stop loss dito. Ito, akala ko mahihit niya yung TP ko, pero biglang naging green yung candle. So, kapag ganyan, yung candle, napantayan niya itong red or nilagpasan niya pa yan, then mag-out na ako agad. Kasi most of the time, kapag napantayan niya yan, umaakyat na ang price. Yan, kung makikita nyo, tumataas yung candle. Yung iba, kapag ganyan, nag-out na agad. Ako kasi hinintay kung ma-close mo na yung candle, then tsaka ako magde-decide. So, binigyan ako ng tail bar. Ibig sabihin, bababa pa siya. So, na-hit niya yung TP ko dyan. Actually, kapag ganyan, pwede ka pa magbaba ng take profit. Kasi nagbibigay pa siya ng sign na bababa pa yung price. Pero hindi na ako nagpaka-greedy pa. 1:1 lang ako. $200 for 1 hour. Malaki na yon. And for scalping lang naman yung setup ko. So, kapag scalping, hindi na ako nag-i-aim ng higher risk to reward. Siguro kung may nakita kong setup or pattern sa higher time frame yan, I will aim for a higher risk to reward. 1:3, 1:5, depende sa makita kong setup. Sa mga gustong matuto, mag-join kayo sa Telegram ko. Meron akong Forex course doon. Libre yon. Beginner strategy yung tinuro ko doon. Wala kayong babayaran. Gold EA, meron ako. Libre lang din. Yung mga naghahanap ng signal sa binary options, o limb trade packet option, IQ option, indicators, then Forex free course. Meron din ako doon. Free lang lahat yon. If hindi gumagana yung link, message nyo ako. Ibibigay ko sa inyo yung link ng Telegram ko. And heads up, ingat sa mga scammers. Maraming nagre-upload ng mga videos ko nanghihingi ng investment. So, wala akong ganong offer. Hindi ako ang first na magme-message sa inyo para manghingi ng investment. Yung turn 100 into $500, mga ganon. So, wala akong ganong offer. Ingat kayo sa mga sinasalihan nyo sa Telegram. Ulitin ko, lahat ng trading tools ko is free. Forex course, free indicator, signals, free lang lahat. So, nasa Telegram ko lahat yan. Mag-join kayo doon. Libre lang din ang mag-join.